Are you still convincing him to surrender? Sana para matapos ako naawa rin ako sa kanya kung siya tago ang tago. Harapin na lang niya para matapos na. Sir, it's his birthday today. Ha? What's your message? Ano? It's his birthday today. What's Your message daw sa iya. Birthday wish. Happy birthday, Pastor. Sure ka? May birthday na ka? Yeah. Happy birthday, Pastor, wherever you may be. I love you. You are my friend. You are my idol. Happy birthday. But I also, at the same time, I am imploring you na sana para hindi ka na mahirapan dyan magsigitago. Surrender ka na, harapin mo. And my words coming from the Malacanang na hindi ka naman daw talaga i-extradite. Kung yan ang kinatakutan mo, no extradition. May nagparating sa akin ng word na yan. So hindi daw siya extradite. Kung yan ang kinatakutan niya. Assured in security. Do you trust the status of Malacanang and hindi siya extradite? Well, galing sa kanila yung word. Pero I trust them. Kung sinabi nila yun na hindi extradite, by all means hindi extradite si Pastor Kibuloy. According to Atty. Rin, hindi daw yung extradition, it's extraordinary rendition. Whatever the term may be, extradition, rendition, or what, according to Malacanang, hindi siya ihahatid, hindi papayag na dadalhin siya doon sa Amerika. So eager ang Malacanang na dito sa i-trial. Ha? Positive ang Malacanang na dito dapat sa i-trial sa Philippines. Well, how can you make rendition or extradition to a person who is facing criminal charges within the Philippine territory? So the reason for this government na hindi siya pwedeng extradite is because he's facing, meron siyang kaso dito. O kung bailable pa yung kaso na yan, pwede siya mag-bail. Kung hindi bailable, then meron ng mga abogado na pwedeng mag-kuhan dyan. Kung hindi masyadong mabigat ang ebidensya, pwede mag-grant yung bail kahit na non-bailable offense yan. So, same goes to yung for surrender ni Pastor Kibuloy. Same goes with Ryan Mark Bailon, yung charge po sa